ang napakalaking balakid sa plano ng Marcos, Araneta, Romualdez sa manatili sa kapangyarihan sa mahabang panahon ay ang mga Amerikano. Samantalang dati-rate ang inaasahan ng Marcos, Araneta, Romualdez para sila manatili sa pwesto ay ang mga Amerikano. Bakit? Well, siyempre, alam na natin yan. No? Ginagamit ng Marcos, Araneta, Romualdez ang problema kuno sa China para makakuha ng suporta sa Amerika. At siyempre, si Biden naman, ironclad at ilang beses na imbita kinausap si Bongbong Marcos Jr. para sabihin, talagang re-respakan namin kayo. Dumating ngayon ng Trump, nagbago ng foreign policy. Ang sabi niya, America first. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Kayong NATO na matagal nang sinusuportahan ng mga Amerikano, ay magbayad kayo kung gusto niyo magkaroon ng seguridad ang inyong kontinente. No? Pero tapos na maliligayang araw ng mga Amerikano nagbabayad para sa seguridad ng Europe. At siyempre, bagamat wala pa siyang sinasabi tungkol dito sa South China Sea, anong ginawa niya? Abay, ang unang-una niyang tinawagan sa lahat ng mga leaders ng daigdig nung siya'y nanalo ay si President Xi ng China. Inimbita niya sa kanyang inauguration at hindi nakarating, nagpadala naman ng Vice President. No? At hindi lang yan, talagang sinabi niya na ang unang bansang bibisitahin niya ay ang China. Alam mo, walang pagkakaiba yan kasi naging pulisiya ni Presidente Duterte na tinuring niya na pinaka-importanting bilateral partner ang China. Ay bakit naman hindi? Mantakin nyo, pinakamaraming populasyon, ibig sabihin napakalaking merkado. Tapos hindi lang merkadong mahihirap, mayayaman. So kung ang pakay ng iyong panglabas na relasyon ay para mas maraming pagkain sa pagkainan ng iyong mga mamamayan, ay talagang kakaibiganin mo ang mga China. Hindi lang dahil marami kang mabebenta sa kanila, kung hindi, napakadami ngayong may kayang mga Chino na bumabiyahe. Kaya nga kita niyo yung pinost ko sa Facebook, nakakahiya. Ang Thailand, 35 million na turista, 6 million galing sa China. Ang Pilipinas, 5,300,000 galing sa China. Ang number 2 ay 28 million Malaysia. Karamihan mga Chino rin. Ay nako, kailangan gumising na talaga tayo. No? Kailangan makinabang din tayo sa bagong kayamanan ng China. Pero ngayon, hayaan yung tutukan ko ang dalawang napakalaking balakid sa Marcos, Araneta, Romualdez na plano na patumbahin ang mga Duterte para sila manatili sa kapangyarihan ng forever. Ano to? Well, una-una, bago pa pumutok ang Marcos versus Duterte, no? Bago pa pumutok yung tambaluslos, nagkaroon na ako ng obserbasyon na para bagang nagbabago ng tono ang Marcos Jr. pagdating dun sa issue kung susurrender ba ang Presidente Duterte sa ICC. Nagpunta ako doon, Agosto ng 2022 sa Malacanang. At naniwala naman siya sa sinabi ko na labag sa soberenya kapag sinurrender ang pagkatao ni Presidente Duterte kasi hindi na tayo miyembro ng ICC. At nakasaad mismo doon sa Rome Statute ng ICC na bagamat po pwede magpatuloy na investigasyon ang prosecutor, dapat gawin niya ito doon sa isang taon matapos mag-deposit ng instrument of withdrawal ng isang bayan. At meron ng Burundo decision tungkol dito, no? Na dahil yung pag-iimbestiga ng prosecutor ay nasimulan doon sa loob ng isang taon, matapos bumitiw ang Burundi, pwede magtuloy ang investigasyon. Pero pagdating sa Pilipinas, tapos na isang taon na yun eh. Sa pangalawang taon na nagsimula ng investigasyon ng prosecutor, kaya ang ating paninindigan, hindi na pwede magkaroon ng investigasyon. Unang-una na bago yan, hindi ako nagkakamali, kung Agosto, ako'y naimbita sa Malacanang para nga konsultahin tungkol sa bagay nito, bandang Setyembre, nagpa-interview na ang Secretary of Justice, Boying Rimulya, at sinasabi niya na kinakailangan makipagtulungan sa ICC dahil tayo'y kasapi sa Interpol. Alam nyo, mali ang ganyang reasoning. Kasi ang Interpol naman, hindi naman niya estado na may kapangyarihan na pumasok sa kasunduan. Ang Interpol ay patutupad lang niya yung mga warrants and orders ng ICC pero walang sariling taong Interpol. Ang Interpol ay aasa pa rin sa pulis Pilipino dahil walang pulis mismo ang Interpol. Yan ay kasunduan na makikipagtulungan. Pero kung ang basehan nga ay ICC at wala nang jurisdiction ng ICC, bakit man tayo makikipagtulungan? Pero bago pa pumutok ang tambaluslos issue, nagkaroon na ng about face ang Marcos administration tungkol dito. At yan yung unang-unang sinyalis sa akin na talagang, oops, miski wala pang gulo nun,
talagang ang Marcos gustong burahin ng Duterte dahil sila'y balakid sa kanilang plano na manatili na naman siguro for at least another 20 years kasi tagal ng kanyang ama. Eh ano ngayon ang balakid sa plano niya? Ayun, ang President Trump nag-issue ng executive order na unang-una nag-i-impose ng economic sanctions sa ICC. Ano ibig sabihin yan? Frozen ang SWIFT account ng ICC. Bagamat ang mga bangko ng ICC ay nasa Europe, hindi naman sila po pwede ngayon magpadala ng kahit anong pera through the SWIFT system, no? Dahil ang SWIFT system ang ginagamit para magpadala ng pera from one country to another, no? So lagot, wala nang pondo ang ICC para magpadala ng pera from one jurisdiction to another. Eh paano sila ngayon magpupundo ng kanilang mga investigador para pumunta ng Pilipinas? Ubus ng pera nila. Bukod pa dyan, abay, binigyan din ng sanctions. Hindi makakapasok ang mga opisyalis ng ICC. So paano ngayon makakabiyahe freely ang mga tao ng ICC? Eh inaabangan sila ng mga Amerikano, no? At hindi pa yan. Sinabi pa ni President Trump, lahat ng mga tao na makikipagtulungan sa ICC, gaya ni Leila de Lima, isa-sanction din ng Amerika. President Trump, pakisanction na si Leila de Lima dahil siya talaga nakipagtulungan at saka si Trini Ling sa ICC. Papadala namin lahat ng address nila at mga detalye sa inyo nang yan ay masanction nyo na. So bagamat gustong-gusto talaga burahin ng Marcos, Araneta, Romualdez ang Duterte sa pamamagitan ng pagsusurrender kay Presidente Duterte sa ICC, bokya sila dahil kay President Trump. So, nawala na yung banta ng ICC sa pagkatao ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Napakalaking balakid sa plano ng mga Marcos, Araneta, Romualdez na manatili forever. Sabi naman natin sa kanila walang forever. Pangalawang balakid, siyempre ginagamit nila yung China card. Iyak na iyak ngayon ang Pilipinas. Away nang nangyayari. Walang sagot ang Trump. Ang sumasagot si Rubio, yung kanyang Secretary of State na Secretary of Foreign Affairs yun, ang tawag sa kanila Secretary of State. Pero pansinin nyo, kinontra ni Rubio ang paninindigan ni Trump pagdating doon sa ironclad defense ng Amerika sa NATO. Inulit ni Rubio na we will stand by you. Our commitment to NATO is ironclad. Binawi ni Trump. Kasi nga, pagka magbibigay ng ironclad protection sa Europa, mayayaman naman yung mga hinayupaks na yan. Hayaan mo silang gumastos para sa sarili nilang seguridad. At tignan nyo ngayon ang nangyayari sa Ukraine. Ang ginawa ng President Trump, tinawagan si President Putin at nagkasundo sila na magkakaroon na talaga ng tigil putukan dyan sa Ukraine. At isa sa pamamaraan para matigil ang putukan, ititigil ni Trump ang tulong na ibinibigay sa Ukraine kay Zelensky. So dun sa mga nagsasabi ng mga Amerikano ay interested pa rin o interesado pa rin para magkaroon ng tinatawag nating proxy war sa iba't ibang parte ng daigdig, nagkakamali kayo. Dahil mismo dyan, laban sa Russia, abay inimbita pa niya si President Putin na pumunta ng Amerika. At sinabi niya, bibisita rin daw siya sa Russia. Ibig sabihin, gaya ng ginawa niya, na nais niya magkaroon ng mas malapit na relasyon sa China, gusto rin niya ng mas malapit na relasyon sa Russia. Kita nyo hindi naman niya binigyan ng bagong sanctions ang Russia. Talagang ang sinabi lang niya, humanap tayo ngayon ng mga pamamaraan para tapusin na yung Ukraine war na yan. At isa sa naisip nila ay swap para sa teritoryo. Kasi meron silang teritoryong pinag-aawayan, no, na okupado ng mga minoriya ng mga Russians doon sa Ukraine. Kasi dati naman isang bansa yan, USSR, no. In fact, nung kabataan ko, nasa law school ako, nagpupunta ako sa embassy party ng USSR, halos lahat ng diplomas ng USSR taga-Ukraine dahil nandun yung kanilang diplomatic academy, no. Pero ngayon, isa sa mga iniisip nila, mag-swap na lang kayo ng teritoryo na matapos na yung gulong yan. Of course, ang pangako ni Trump dati, isa sa pinakauna niyang gagawin, tapusin na yung Ukraine war. No? Hindi naman niya nagawa, pero siyempre, no? Hyperbole. Kumbaga, simplification, grandiose statement, pero yun pa rin ang pakay na matapos. At gagawin niya ito sa pamamagitan ng mas malapit na relasyon sa Russia. Bakit ito balakid na naman sa Marcos? Kasi nagpapakita yan na ang pulisiya ni Trump ayaw nang niyang makipag-away.
dahil gusto nga niyang tumutok sa ekonomiya ng Amerika. At ngayon, ang talagang tinataguyod niya ay yung pagbibigay ng tariff para namang maprotektahan ang mga made in USA goods. Alam niya na kapag siya ay pumasok sa gulo sa iba't ibang parte ng daigdig na wala namang kinalaman ng Amerika, makakalimutan na naman ang America First. Kaya sa America First, mabuti sa atin lahat yan dahil hindi niya bibigyan ng importansya ang pagkagera bilang isang pulisiya. Hindi naman ibig sabihin na babaliwalain niya yung industriya ng gera sa Amerika na napakalaki, no? Siyempre, nagbigay din niya ng pera sa mga Republican Party, sa kanya mismo, no? Pero ang gagawin lang niya, benta-benta kayo dyan. Pero para magputukan, hindi ako interested dyan. At anong sinabi ni Trump sa South China Sea? Abay, payag siyang paalisin na ang lahat ng presensya ng Amerika sa South China Sea. Kung babawasan ng China ang kanyang presensya dyan sa South China Sea. Tignan ninyo. Hindi niya sinabi na 1 for 1. Aalisin ko presensya namin kung aalisin niyo lahat ng presensya niyo. Ang sabi niya, aalisin namin ang presensya namin kung babawasan ng China ang presensya niya sa South China Sea. Ano na nangyari? Kim Jr. nangawa. Natulungan niyo ako, inaatake ako. Patay. Tumindig ka ngayon sa dalawang paa mo, kaya nananaginip sila ng dalawang submarine. Akala naman nila yung dalawang submarine, magagawa. May magagawa kung talagang tayo ay bubulihin ng China. Uulitin ko sa ating saligang batas, nakasaad, bawal makigera bilang instrumento ng ating foreign policy. Kinakailangan daanin sa diplomasya. Sa mulat-mula na ginawa ng Panginoon ang mundong ito, karatig bansa natin ang China. Ni minsan, hindi tayo nagkagera sa China. Bakit tayo dapat magkagera ngayon? Dahil inalabanan natin ang China, di tayo nakikinabang sa kapital na dinadala ng China ngayon sa mga bansang Thailand, Malaysia, Indonesia, and Vietnam. At hindi tayo nakikinabang dun sa turismo dahil ang mga turista nagpupunta sa Thailand, Malaysia, Vietnam, at Indonesia. At pati Laos, naunahan na tayo dahil mas maraming mga Chino rin ngayon na nagpupunta dun sa Laos. So gumising na tayo.